Sa kaugnay namang balita, tinututukan ngayon ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang umano'y kinuhang hitman para ipatumba si Pangulong Bongbong Marcos. Kasunod ito ng naging pagbabanta ni Vice President Sara Duterte na labis namang ikinabahala. Narito ang ulat ni Edniel Parosa. Sinimulan na ng Criminal Investigation and Detection Group ang pagkalap ng ebidensya kaugnay ng umano'y banta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa pulong balitaan sa Kampo Crame ngayong umaga, inanunsyo ni CIDG Director Police Brigadier General Nick Torre III na umarangkada ng motu proprio investigation sa insidente. Kabilang sa mga sinisiyasat ng pulisya ay ang katotohanan sa pagkuha ni Vice President Sara Duterte sa isang hitman o kung ito nga ba ay isa umanong figure of speech. Nilinaw ni Torre na Presidential Security Command ang nakatokang mamuno sa investigasyon pero depende sa makakalap na ebidensya. Saka pa lamang umanong matutukoy ng PNP ang mga kaukulang kasong maaring isampa na magiging rekomendasyon naman sa PSC. There may be a need for a complainant. There may be a need for none. Motu proprio may file a case. Depende yan. Titingnan natin sa recommendations na matatapos namin. So araw pa lang eh. So, at saka hindi natin sigurado kung ang proper venue nga ba is the criminal courts or other courts or other forum. And you know what I mean? Because the Vice President is an impeachable official. So Nauna nang inatasan ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang CIDG na makipagtulungan sa PSC. Itinatrato ng National Security Council bilang seryosong banta sa pambansang seguridad ang active threat na ito kung ituring ng Palasyo ng Malacanang. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.